Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng Salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, the Book of Psalms, chapter 16, verse 11. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. The secret of joy. Today tuturuan ko po kayo para tayo po'y laging malakas spiritually. Sa Ephesians chapter 6 verse 10, pinaalalahanan po tayo ng Bible na dapat po tayo palaging malakas, matatag sa ating pong pananampalataya. Ang sabi diyan, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. At isa po sa nagbibigay ng kalakasan sa atin spiritually ay yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Sabi sa Nehemiah chapter 8 verse 10, "For the joy of the Lord is your strength." Kaya mapapansin nyo po even sa early church, yung mga disciples po, pagamat sila'y persecuted, sila po'y laging puno ng joy that comes from the Holy Spirit. Sabi sa Acts chapter 13, verse 52, "And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit." So bakit kailangan natin ang joy? Mapapansin niyo po sa mundong ito, lagi tayong pupunuin ni Satanas ng maraming pressures at problema. Kaya maraming tao, madaling mawala sa kanila yung joy, lalo na kung ang laging iniisip nila at pinag-uusapan ay yung mga bagay na nakakainis. Alam niyo po, isa po sa nagnanakaw ng ating kalakasan sa buhay na ito ay yung pong lagi tayong nag-iisip or nagsasalita at nag-uusap patungkol po sa mga bagay na naiinis po tayo. Kadalasan po yan yung mga problema sa bahay, problema sa trabaho, yung iba't ibang uri ng pressures at stress na pinagdadaanan po ninyo. Kung lagi nyo pong iniisip yan at pinag-uusapan, mawawala yung inyong joy sa buhay. At gustong-gusto ni Satanas yan, yung mawala tayo sa center, yung ma-disorient tayo, masira yung araw natin, mapuno tayo ng mga worries, ma-upset tayo, ma-overburden tayo, upang hindi tayo maging effective sa buhay na ito, sa ating mga ginagawa. At lalo tigit sa paghahari ng Diyos. Kaya babalikan natin yung kwento ni Martha, doon sa Luke chapter 10 verse 40. Nagsiserve siya sa Lord pero nawala yung kanyang joy. Nanggaling ni Satanas, Pwede palang mangyari yon na ikaw ay gumagawa ng gawain para sa Panginoon pero wala ka ng joy. Kaya inireklamo niya yung kanyang kapatid na si Maria. Samantalang ito naman si Maria, nakikinig lamang sa ating Panginoon, puno naman ng kapayapaan yung kanyang puso. Yun ang mababasa niyo sa Luke chapter 10, verse 42. So, sino ka doon, kapatid? Sa buhay na ito, mahalaga maging merry tayo. Hindi natin hahayaan na nakawin ni Satanas yung ating joy. Kaya alam nyo, ang isang sign na puspos ka ng Holy Spirit, kapatid, ay yung lagi kang puno ng joy. So, paano natin mararanasan yan, Pastor? Actually, dito sa text na binasa natin sa Psalm 16 verse 11, masusumpungan lamang natin ang joy sa presence ni Lord. Kailangan talaga magbabad tayo sa presence ni Lord, sa kanyang salita, sa pananalangin, sa praise and worship. Yung puso't isipan natin nakatuon lamang sa ating Panginoon. Yun ang sikreto ni Mary. Kaya napakaraming lesson ang mapupulot natin dito sa Luke chapter 10. Patungkol kay Martha and Mary. At doon makikita nyo rin na sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos, naruroon talaga yung kagalakan. Kaya kayo lungkot na lungkot sa buhay, ang advice ko lamang po sa inyo, lagi kayong tumingin po sa salita ng Diyos. Hanapin nyo yung presensya ng Lord. Manalangin po kayo. At kahit pressured po kayo, huwag kayong makakalimot na manalangin. Ito mahalaga rin. Pwede nating hingin sa Diyos na tayo'y punuin niya ng joy. Alam niyo ba, pangako yan ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 17 verse 3, "So that they may have a full measure of my joy within them." Ang ganda nung ginamit na salita, full measure of my joy. Panghuli, put positivity in every situation by being joyful always. Alam niyo po, sa buhay na ito,
mahalaga yung haharap tayo sa iba't ibang sitwasyon ng buhay na taglay-taglay ang joy. Yun po sinasabi ng James chapter 1 verse 2. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kind. Halimbawa, nahalata ninyo, dami ng problema sa bahay. Ano po? Kayo dapat ang magdala ng joy. Ano po? Sa inyong office, maraming pressure. Kayo yung magdala ng joy. Be a person of joy. Sa mga pag-uusap na ginagawa natin sa mga bagay-bagay, minsan sa mga topics na minsan naririnig natin, pwede nating ipasok yung salita ng Diyos at ipakita natin na pwede naman pag-usapan yung mga bagay na hindi nakakainis at yung mga bagay na nagbibigay kagalakan sa puso ng tao. At napakahalaga po kasi kasama ng joy yung peace palagi. Kapag ikaw ay instrumento ng kapayapaan, sa halip na ang tao ay mapuno ng galit puot, ang mga tao po'y nabubuklod, nagkakaisa, at napupuno po ng pag-ibig yung inyo pong conversations. Kaya napakahalaga po na dadalhin natin yung joy natin palagi, baon-baon natin yan sa lahat ng mga sitwasyon na kinakaharap natin sa buhay na ito. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Again, alam na namin na ang sikreto pala sa pagharap sa buhay ay yung lagi kaming puno ng joy. Kaya ang dalangin ko, puspusin mo ng kagalakan ng puso ng aking mga kapatid. At ang kanilang isipan, puspusin mo rin ng kagalakan at kapayapaan upang sa ganoon, sila po'y maging instrumento ng kapayapaan at kagalakan sa mundong ito. Purihin ka, Panginoon, yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.